Intense ending anyari kay Stephen Curry at sa Warriors. No Tyrese Haliburton, Toppy, Nembhard, McConnell at Mathurin, no problem sa Indiana Pacers. Pinag-aangasan lang ng player na to ang Warriors, tambak na nakambak pa. So Indiana Pacers versus Golden State Warriors. Pero bago yan, malaking balita ngayon ang pagkakasuspinde ni Ja Morant ng 1 game matapos ang naging laban nila kontra sa Los Angeles Lakers. Dahil sa pagiging ineffectivity ni Ja na nagtala lamang ng 8 points sa loob ng 31 minutes na playing time. Mismong coaching staff ng Grizzlies sa panguna ni Coach Lizalo ang nagduda sa leadership ng Memphis Superstar during that game. At heto naman ang naging reaksyon ni Ja Morant patungkol sa issue na yan. What went wrong for you today? Go ask the coaching staff. What could have been done different, get a different outcome other than asking the coaching staff? According to them, probably don't play me, honestly. That's what basically the message was. Well, mabalik tayo sa game. Aaron Nesmith to start quarter, kumana agad ng wing 3-pointer. Pero may bawi agad itong si Jonathan Kuminga in transition, posterized dunk kontra kay Nesmith. Jimmy Butler, kumana rin agad ng 7 straight point shooting 2 of 2 sa field. After niyan, nag-init din agad si Stephen Curry na nagpakawala rin agad ng back-to-back 3-point shot. Isa dyan, may kasama pang foul, a total of 10 straight points para sa greatest shooter. Well, bukod kay Tyrese Haliburton, due to injury, wala rin itong ilang key players na sila Benedict Mathurin, Obi Toppin at Andrew Nembhard. Pero despite na underman ng Pacers, heto't napabuhat din agad si Pascal Siakam na nagtala din ng 10 points sa unang quarter. Walang mintis, perfect shooting, 5 of 5 sa field, 32-28 end of opening frame. Second quarter, defense to offense, buhat mode pa rin si Pascal Siakam para sa Pacers. Draymond Green naman na libre from the corner at nasundan pa yan ng isa mula kay Buddy Hield. May halong swerte rin si Steph sa play na to. Shooters bounce, another 3-point shot. Umuulan ng tres this quarter, hindi lang para sa Warriors kundi pati sa Pacers. Bukod kay Siakam with 16 points, take over din itong si Aaron Nesmith na meron ng 18 points shooting 4 of 6 beyond the arc. Kaya naman natapos ang first half, dikit pa rin ang laban, 58-53. Start of the third quarter na mismatch si Stephen Curry, inararo ng sentro ng Pacers na si Isaiah Jackson. Nagresulta pa yan sa 12-4 ng Indiana Pacers at sa tres na to ni Aaron Nesmith. Dito mabante na ulit ang home team. Dito naging mainit na rin ang laban, nakipag-trash talk na rin itong si Draymond Green. Daming turnover ni Steph this quarter. Ang masama pa niya, nako-convert pa yan ng Pacers. Heto't in your face, inangasan pa si Buddy Hield after ng dunk na to. Buti na lang napastep up ang second unit ng Warriors sa panguna ni Brandon Podziemski. Pumahabol pa ng end 1 si Jimmy Butler at natapos ang third period na bawi ulit ng Warriors ang lamang 88-82. Fourth and final quarter without Stephen Curry, lumobo pa ang lamang ng Warriors sa double digit. Hype na hype sa bench si Stephen Curry sa effort ng kanilang second unit, especially si Quinton Post. Halfway mark nang ibinalik na si Steph, heto't kumana agad ng another 3-pointer. Pero matapos yan, nakabawi na naman ng massive run ng Indiana Pacers. Hype na hype si Tyrese Haliburton dahil under 3 minutes natunaw na ang double digit lead ng Warriors sa dalawa, 104-102. Nag-angas na naman si Quinton Jackson. Tulad ng third quarter, inalat na naman si Curry shooting 8 of 22 sa field. Daming miss opportunity ng Warriors. Under a minute mark, heto pa isa, Quinton Jackson, another 3-pointer. Nag-angas na naman lamang ng Pacers, 109-107. Pero wala ng isang minuto, Jimmy Butler to the rescue sa kanyang 200 dunk, 109-109. Last 35 seconds, Pascal Siakam hitting another 3-pointer, 112-109. Last 4 seconds, Quinton Jackson again, another big time bank shot. Nadaan sa angas ni Jackson, no Haliburton, Toppin, Nembhard, Mathurin, no problem, comeback, panalo ang Indiana Pacers.